Naghahanda na rin sa pagpasok sa May Sulaw Elementary School ang 6 na taong gulang na si Athalia Maniaco. Bago ihatid ng kanyang tatay Ryan, kailangan munang magsuot ng bota ni Athalia. Pagbaba pa lang kasi ng kanilang bahay, mataas na ang tubig. Ngayon po, papasok sila nakabota muna. Dahil nga po high tide pa lang and then ala pang bagyo. Pero pagkasagsaga na po ng bagyo nito at sasabayan pa ng high tide, automatic po naka-ready na rin yung bangka namin. Yan po yung tinutugtungan nyo, inaabot po yan kapag mataas po yung baha. Mag-alas 7 na ng umaga kaya kailangan ng magmadali ng mag-ama papasok sa paaralan. Ilang oras na lang daw kasi mas tataas pa ang tubig sa kalsada. Ito pong kalsada na to, makikita nyo tuyo pa na lakaran ng normal po. Makakadaan pa yung mga motor, tricycle. Pero mamaya po, before lunch, wala na po makakadaan dito. Kundi magbabangka ka or nakabota ka or jumper boots. Nasa grade 1 na ngayon si Athalia. Kwento ni Ryan, mula noong magbukas ang klase noong unang linggo ng Hunyo, 2 hanggang 3 beses sa isang linggo kung magsuspindi ng klase ang paaralan dahil na rin sa pagtaas ng tubig. Laki po yung epekto ng pag-aaral ng mga estudyante rito dahil nga po nagkakaroon ng half day minsan yung mga schooling. Pero ginagawa pa rin po paraan ng mga teacher na yun nga po pinupush po pa rin na makapag-module kapag di po nakapasok ang mga bata. Yun nga lang po, lagi natin sinasabi na mas the best kung sa room. Ito rin ang unang taon ni Principal Daniel Mamangon sa paaralan. Pag-amin niya, malaking hamon ang nadatnan niyang sitwasyon ng eskwelahan. Bukod kasi sa binabaha ang kanilang paaralan, malaki rin ang kakulangan sa kanilang mga classroom. Sa ngayon, yun nga, yung sa classroom, kasi meron kaming 14 sections from kinder to grade 6. Ang available lang namin ay 9 classrooms. So, yun yung challenge na nakikita ko talaga na kailangan magawa ng paraan. Pinakita rin sa amin ni Principal Daniel ang isa pang gusali sa loob ng kanilang paaralan. Ito po ay home economics building. So, nabigay po itong kwarto sa taas na nakapropose po talaga for admin office. Kasi nga lang, dahil nga sa shortage, so pinagamit na natin sa bata. Yung nasa baba, na may tubig po siya, so hindi siya napapakinabangan. Madalas lang po. Eri po kasi yung sitwasyon niya, so mababa na yung flooring. Ito po natambak lang. Kaya talagang hindi na rin pwedeng anuhan eh. Pero ito nga kako, tinitingnan ko rin. Kasi nga, limited yung budget. So baka kako, pwede pa nating paayos. At least, mapatambakan. Kasi kantin, wala din kami. So ito nga sana kako naiisip ko na pwedeng gawing kantin kahit na temporary. Sa ngayon, ang 2-story building lang na ito ang pinaghahatian ng mahigit 300 estudyante. So yung ginawa po yung strategy para ma-accommodate yung mga bata, so nagkakaroon tayo ng shifting of classes. So may mga schedule tayo ng umaga, then mamayang hapon din naman yung ibang mga bata naman ng ibang sections. Malaking epekto po kasi nagbabawas tayo ng number of minutes dun sa bawat learning area para lang ma-accommodate natin yung mga bata doon sa oras na kailangan. Kaya syempre, hindi rin talaga nabibigay lahat. Mula pa noong nakaraang taon ay binibisita na namin itong May Sulaw Elementary School dahil kung high tide o kaya masama ang panahon, talaga namang lumulubog sa tubig ang school compound. Pero maliban dyan, may isa pang problema dito sa eskwelahan, ang construction nitong multipurpose building na ito, na sinimulan noon pang June 2025 pero kung titignan ninyo, iilang poste pa lang ang nakatirik. According po dun sa report na din nakuha ko, hindi po siya classroom building. So it's a multipurpose building po na dito lang sa school premises tinayo. Pero kumbaga magkakaroon na lang din ng usapan sa barangay para magamit din natin siya. Then during baha ay magiging evacuation center naman. Kung natapos po, sana malaking tulong kasi masasagot po yung kulang natin sa classroom. Sa espasyong ito, kung saan sana naglalaro yung mga bata,
itinambak yung mga construction materials na hindi nagamit tulad ng mga bakal na ito. Yung iba, nakausli pa. Kaya nangangamba yung mga magulang at mga guro dahil napakalaking panganib nito sa mga bata. Sa tabi ng proyekto, nakapaskil ang Project Billboard. RD Talents Construction and Trading ang kontraktor ng proyekto. Mahigit 14.4 million pesos naman ang nakasaad na halaga nito. Pero ang tanong, bakit hindi natapos ang multipurpose building? Nakapanayam namin ang kontraktor ng proyekto. Paliwanag nila. Nagka-problema po ang DPWH, lalo-lalo na po ang Bulacan District Engineering Office. Nung panahon po na yun ay hindi po ba si District Engineer Henry Alcantara. Kaya nung time po na yun, ang ginawa ko po ay pinulag ko po muna yung tao ko at hanggang ngayon nga po ay hindi po nababayaran. Siyempre po sa panic po naman namin ay hindi po namin alam kung kami po ay mababayaran o hindi sapagkat hanggang ngayon, hanggang sa kasalukuyan, ang Bulacan First Engineering Office, hindi pa po sila nagbabayad kahit ano po yung mga natapos namin. Samantala, makalipas ang 3 oras, unti-unti nang pinapasok ng tubig ang school compound ni Jasmine at Atalia. Ang covered court na ito na nalalakaran pa ng mga estudyante, inabot na ng tubig. Kaya ang mga estudyanteng kalalabas lang ng klase, napilitan ng lumusong sa tubig. Ang iba namang magulang, kinarga na ang kanilang mga anak. Ayun nga, nakakabigla, nakakalungkot na ito yung sitwasyon. So, hindi ko rin siya na-expect na ganun kabilis ang dating ng tubig at ganun yung mangyayari agad-agad sa paligid. So, kailangan na talagang i-alis yung mga bata sa kwarto at i-cancel talaga yung pasok. No, so, kung ganito lagi, every time na may talagang ano pa yung na-expect mo sa learning, medyo talagang kulang, di ba? Dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig sa loob ng paaralan, agad na sinundo ni Ryan si Atalia sa kanilang classroom. Apo, ito na nga yung sinasabi ko sa inyo, ma'am. Pag pauwi na, ito ibabangka na po yung mga estudyante natin para makauwi sa bahay.